Samantala, kinumpirma rin ng Philippine National Police na walang pagtatangka sa buhay ni Sulu Sultan Jamalul Kiram at iba pang kasamahan nito. Gayunman, binigyan diin ng PNP na mahigpit naman ang ipinagtutupad nitong seguridad para sa mga sinasabing target ng assassination plot. May report si Alvin Baltazar. Negatibo sa PNP ang isinawalat ng tagapagsalita ng Sultanate ng Sulu patungkol sa umano'y assassination plot kina Sultan Jamalul Kiram at advisor nitong si Pastor Boy Saicon. Pagbibigay din ng pamunuan ng PNP, wala naman silang na ganitong banta kontra kina Kiram at Saicon na ibinunyag kamakalawa ni Abraham Idjerani. Base sa pahayag ng tagapagsalita ni Kiram, 8 miyembro ng isang hit squad na binubuo ng 5 foreign commandos sa 3 local recruits ang magsasagawa ng paglilikida kay Kiram at ilan itong taga-suporta na kinontra naman ng pulisya. Meron kang reports na lumalabas na actually lumabas sa mga pahayagan ngayon about the alleged plot against Sultan Kiram. So titingnan po natin yan. We have units that is already validating kung ano man po yung information na ito. Pero bagamat lumabas sa validation ng PNP na walang matibay na kumpirmasyon sa ngayon upang sabihing totoo ang ibinulgar ng pagpatay, bukas naman ang liderato ng pambansang pulisya na bigyan ng seguridad ang mga sinasabing subject ng assassination plot. Ganun pa man, kailangan anya itong dumaan sa kaukulang proseso. And if they feel na kailangan nila ng talagang regular o talagang personal protective security si Sultan Kiram, they can always make a request at pwede naman po natin pag-aralan. Ang impormasyon hinggil sa sinasabing tangkang pagpatay kay Sultan Jamalul Kiram ay nagmula sa umano'y dating abogado ni Saicon. Pahayag din ng kampo ni Kiram na isang Malaysian company ang nasa likod ng plot laban sa kanila. At sa panig naman ng Philippine National Police, inihayag din ni Serbo na makikipag-ugnayan sila sa police attaché sa Malaysia para beripikahin din naman ang naturang ulat. Para sa telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar. Kasunod ng mga balitang yan, makasama rin naming muli si Chief Superintendent Generoso Serbo Jr., ang spokesman ng Philippine National Police. Magandang tanghali po, General Serbo. Magandang tanghali din po at yun po, maraming salamat po sa tsansa na binigay niyo sa amin. Opo sir, maaari po ba namin matanong, paano po ba nag-surface ang umano'y assassination plot laban kay Sultan Jamalul Kiram? Itong istorya na to about the alleged assassination kay Sultan Kiram, sa katunayan lumabas naman din base rin sa pahayag ng kanilang kampo, sa kanila rin ito nanggaling. At yun nga po, hindi naman natin dinidiskwento. Ayon naman po sa sariling intelligence holdings ng PNP, wala naman po kaming ganyang report na nare-receive o information na kahit papano mauugnay dyan po sa sinasabi nila. Kanina lang, kausap ko rin yung director po ng aming intelligence, si Police Director Quirol, at sinabi niya rin po na talagang wala naman po tayong available na info that will yun nga po, validate ito sinasabi nila. Sir, ano po ba yung mga posibleng rason po kung bakit may mga ganitong klaseng ulat pa na nagsusurface? Well, yan ang titignan natin. Unang-una, alamin namin kung saan nanggaling yung mga information po na yan. At with that, i-validate na rin natin. Tulad nga ng sabi ko, hindi naman natin dinidiskwento na hindi totoo. Titignan din po natin at alamin. At yun nga po, ang PNP naman may mga intelligence units na pwedeng tumingin dito. At with that, siguro kung makumpirma natin ang lahat-lahat kung ano bang what is behind the circulation of this story, natin kung anong motibo. Sir, ano naman po yung mga naging aksyon po kumbaga ng pulisya nung lumabas po itong balita na to? Lalo na po siguro yung intelligence units po ng ng pulisya. Hindi naman natin namin napag-usapan ng detalyado, pero I would expect na yun nga po, yung mga intelligence units natin gumalaw to check yung kanilang mga intelligence holdings or to verify the report from sabihin natin mga available nila mga informants or assets. Marahil yan po ang ginawa nila to check itong veracity ng information po na ito. At pangalawa, kami naman ay bukas sa Philippine National Police na magbigay ng protection kung talaga naman kinakailangan. Mag-request lang po sila at ang PNP naman ay handang proseso. Kung makikita po natin na talagang may kadailanan to provide
such security. Opo, sir, huling katanungan na lang po. Kahit po sabihin na wala naman po talagang assassination plots or whatsoever, ano naman po yung action ng pulisya para i-ensure security ng mga key figures ng Sabah standoff? Yun nga, ever since naman, ang PNP talagang concerned na dito sa nangyayaring ito. And in fact, si General Purisima nga mismo ay talagang pumunta pa sa Tawi-Tawi to check the security ng mga areas na posibleng maapektuhan nitong insidente natin sa Sabah. And with regards to the Kiram family na nakabase dito sa Taguig City, patuloy naman po silang minomonitor at tinitignan ng ating mga local police units. For one, yung ating Taguig City Police Office, yung ating Southern Police District, and of course, yung National Capital Region Police Office. Tumututok din po sa kanila nang sa ganun na-maintain din yung peace and order situation dito sa area po nila. And at the same time, kung may mga threat o may mga kaguluhan na pwede mangyari, nakaantabay lang po ang Philippine National Police. Okay, maraming salamat po para sa inyong panahon, General Serbo, at magandang araw po para sa inyo. Magandang araw din po at maraming salamat po.